Nothing but the blood of Jesus. Lot of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Ngayon po, tatawagin ko po ang ating pastor para i-share po yung Word of God. Salamat, brother. Good evening, mga kapatid. Sana po ay magandang ating gabi ngayon. If you have your Bibles tonight, ay samahan niyo po akong itaas ang ating mga Biblia. At magtutuloy-tuloy na po tayo sa ating series. At ito po yung mahabang series po ito. So, sapay ko makakabsat at maanosan tayo every Wednesday na makarating para masundan po natin yung ating mga pinag-uusapan, no? Okay, sige po, sabay-sabay tayo. Ready, go. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Tonight, I will be taught the Word of God. I boldly confess my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name. You will not take your seat. Just open your Bible in Lamentations chapter 3. The book of Lamentations chapter 3 tonight. And sabi po doon that it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. He is new every morning, great is thy faithfulness. So sinimula na po natin to for how many weeks, if I am not mistaken. Hindi na po ako babalik doon sa background ni Jeremiah. So kung nais nyong malaman, maintindihan who Jeremiah is, so I think siguro balikan na lang natin yung mga previous na mga preachings po natin. Nabubura siya sa Facebook, no? After 1 month. After 1 month. So mabalin nyo nga kitain DJ YouTube account tayo. So ada aming DJ iti series of preachings in the YouTube account. So kung wala na sa FB, punta po kayo doon sa ating YouTube. And I don't know kung naipopost ba ito sa TikTok account natin. Nailalagay ba sa TikTok? So hindi pa yata. Yung mga clips lang yata, saka mga post na iba ang nailalagay po doon sa sa TikTok. So muna, inumpisahan natin yung faithfulness ng Panginoon, na ito ay may kinalaman sa kanyang biyaya. So God is faithful in His grace. So yung series natin about God is faithful, 6 months po ito, July until December. Natapos na natin yung fruitfulness from January to June. So ngayon naman po ay nasa faithfulness na tayo. At ang pinag-uusapan natin dito ay ang katapatan ng Diyos. Let me repeat, wala pong issue sa katapatan ng Diyos. Kailangan lang natin talagang pag-aralan at maunawaan. Ang may issue po yung faithfulness natin. So doon tayo medyo magtatagal ng kaunti, kasi talagang kitante kakabsat, the healthy issue, iti faithfulness tayo when it comes to God. So kung ang pag-usapan ay yung katapatan ng Diyos, wala po tayong problema pag-usapan, kasi God is faithful. At declared na po yan sa Scripture, at hindi na natin yan maiaalis that God is faithful. So una, siya ay tapat when it comes to His grace. Kaya sabi ko last Wednesday night, kung sakaling isang araw lamang na i-withhold ng Panginoon yung biyaya sa atin, ay wala nang buhay sa atin today. Kung sakali lang naman. Pero hindi nga gagawin ng Diyos, because God is faithful in His grace. So His grace, letter A, saves us. So malinaw yan, basic po yan na tinuturo natin na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Panginoon. And then His grace secures. So I think tinapos ko na to last Wednesday, na hindi lang tayo niligtas ng biyaya, sinigurado pa. So ibig sabihin mayroong security doon sa biyaya ng Diyos, kasi nga dahil ang kaligtasan ay biyaya, meaning to say, according kay Peter, ang Diyos ang humahawak nito. Okay, so kung tayo ang humahawak, yung possibility, the healthy chance nga
mapukaw tayo, iti panakaisalakan tayo. But since God is the one who holds salvation for us, so no chance, kapatid, na ito ay mawawala natin. At hindi na rin ito makukuha ng kaaway. Even Satan himself cannot take your salvation. Ang kaya lang gawin ni Satan, guluhin niya yung Christian life mo habang nabubuhay ka. Yan na lang ang pwede niyang gawin, ha? Yung kaligtasan, wala na siyang magagawa doon. Secure na tayo doon. So, hindi niya na makukuha yon. So, pero pwede niyang guluhin yung buhay mo rito. Yung bang kahit save ka, pero yung buhay mo as if you're not saved. So, parang ang lungkot pa rin, di ba? Na dapat sana, hindi lang sa langit masaya ang buhay. Maganda, mula dito hanggang doon. So, kumbaga, nagpa-practice na tayo ng kasiyahan dito, paano sumasamba, paano naglilingkod, paano maging maayos yung buhay, para pag-akit mo rin hanggang maikawa, kakabsa, di ba? Imagine, doon mo lang mararanasan maging masaya, dito hindi. Di ba? Yung bang sabi mo, at least, anyway, pastor, kahit naman magulo ang buhay ko dito, hindi ako binibless, backslider ako, anyway, at least save naman po ako. Di ba? So, ang pangit na gawin nating license yung pagiging ligtas natin na merong security na gawin na natin kung ano yung gusto natin. Mali lang ang pagkakaintindi nung panahon sa Book of Galatians ng mga tao sa Galatia na yung liberty na ibinigay ng Panginoon, mali ang pagkaka-apply. Yung bang liberty na malaya ka nang gawin kung ano yung gusto mo, whether it is true or whether it is wrong, whether it is right or whether it is not. But actually, yung liberty doon na ibinigay ng Panginoon sa atin ay nagkaroon na tayo ng kalayaan na masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin magawa yan before. Diba? We are servants of sin. According sa Book of Romans, nung unsaved tayo, whether you like it or yes, servants of sin. But now, dahil saved na tayo, dapat servants to God na tayo. Kumbaga, yung katawan natin, pinagagamit na natin para sa katuwiran. So, yung liberty, hindi po ito in accordance sa kung ano ang gusto mong gawin. Hindi yun yung kalayaan na binigay ng Diyos sa atin, ha? Ang kalayaan na yon ay kalayaan na munang masunod kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang ganda, di ba? Sa panahon natin ngayon, kung tayo ligtas, magagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Imposibleng hindi mo magagawa kung ligtas ka. Di ba? Malaksid, no, natangkan, kakabsat, iti ulo tayo. Di ba? Yung bang alam mo na, ayaw mo pa rin gawin. So anyway, blessing to, at least alam natin na meron tayong eternal security. That's why the last part is thank God for His unfailing and changing faithful grace of God. So bago tayo pumunta doon sa second point natin, which is God is faithful not just in the arena of grace, but also in the area of gifts. Okay? So in the arena of grace, now this time in the arena of gifts. So, or area of gifts. So hindi lang siya tapat sa biyaya, hindi niya yung mawawala. So every day we have grace of God, which is new every morning, God says. So kaya sa buong maghapon na to, bagong biyaya ang ating na-experience by God's grace. So ngayon naman po ay regalo. Doon natin makikita yan sa Lamentations. May S po kasi marami ho yan, no? So Lamentations chapter 3 verse 22, letter B. Tapos na tayo sa letter A. So we try to dissect the scripture. So this time, Lamentation 3:22, because His compassions fail not. I repeat, nabanggit ko na last Wednesday ito. Ano yung sinabi dyan ng Bible na fail not? His what? His compassions. Nalawag, kakabsat niya. So kaya ang tanong ko sa inyo, hindi ba yung regalo? Na kung ang pag-ibig ng Diyos, walang araw na hindi natin nararamdaman at na-experience. Kasi sabi, fail not. O, ibig sabihin, every day, bukod dun sa biyaya, we have that kind of gift, which is compassions from God, na dumadaloy sa atin every day. Regardless. Di ba nga, regardless kung faithful ka o hindi, regardless kung nagsaserve ka or not, ang sabi ng Bible, His compassions fail not. So, wala tong options na pwedeng pagpilian na para lang ito sa mga matuwid at tapat, nagsuserve, naglilingkod. Laging nasa church, laging nagbibigay. Hindi lang para doon ito. Wala tong specifics kung titingnan natin. But rather, ibinibigay ito ng Diyos sa lahat. Okay?
So yun nga yung isa sa mga nakakahiya sa part natin kasi kahit hindi tayo deserve, so mamaya malalaman din natin na yung compassions may kinalaman din sa grace. Okay? Kasama na rin yung mercies. Dinefine natin last time yan na yung mercies kasama doon yung grace, yung goodness, as well as God's compassion or love toward another. So yung nga yung sinabi ko kanina na medyo nakakahiya sa part natin ng kaunti. Kaunti lang naman. No? Minsan talaga nakakahiya talaga kasi maraming panahon talaga na hindi tayo nakafocus sa Panginoon eh. 'Di ba? Yung sinabi doon sa Hebrews chapter 12 na looking unto Jesus. Yung word na looking doon, kung titingnan niyo yan sa original, ang ibig sabihin niyan fix. Kumbaga, pag nakatingin ka sa kanya, dapat wala ka na ibang titingnan. So yun yung idea nung looking. So ibig sabihin fixed. Okay? So parang ang hirap na sa buong maghapon, isa lang ang tinitingnan mo, no? So lalo sa atin, sa dami ng ginawa natin, maghapon, paikot-ikot, meron tayong pagkakataon na hindi lang sa isa nakatingin. Hindi lang sa isang trabaho. Minsan, 3, 4, magkakasabay na trabaho, di mo na alam kung ano yung dapat mong unahin. No? So, sinimulan mo to, di mo pa natapos, nagsimula ka ng isa, nakatingin ka dito, and then nakatingin ka sa pangalawa, then you start another one, di 3 na. So, ang hirap kung saan babaling yung mata. Di mo alam kung saan ka mag-focus, di mo alam saan mo i-fix. Now, sa area ng pagkatrabaho, minsan okay lang yan, nangyayari yan. Pero kung ito ay towards God, dapat naka-fix ang ating mata sa Panginoon. Okay? So, I hope nakakasunod po tayo mga kapatid. Oh? Okay. So, ang pinag-usapan natin, yung compassions na, ang sabi ko last time, a word that literally means a womb. Okay? So, it means to be moved in the heart out of love for another. Ito yung pag-ibig, hindi sa sarili, kung hindi para sa iba. So, this word is a picture of the grace of God actively moving in the life of the believer. Now, let me repeat this. Yung compassions na ito ay larawan ng biyaya ng Diyos na aktibong gumagalaw sa buhay ng mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko. So that's what we call God's compassion. Every day. That's why it is new, God said. Diba? Along with God's grace, we have that compassion that fail not, which is also new every morning. So magkakasama na yan kung titingnan natin. Kaya nga napakaganda nung naalala ni Jeremiah. Iba ito yung sinabi niya na, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ito yung mga naalala niya. Sa kabila ng frustrations, difficulties, diba, inisa-isa natin yung mga karanasan ni Jeremiah, yung hari ayaw sa kanya, hindi siya pinag-asawa, imagine yung mga tao galit sa kanya, walang nakikinig sa preaching niya, diba? So imagine, nag-iisa siya na halos parang walang kakampi, Diyos na lang ang kakampi niya kung titingnan natin dito, ganun yung karanasan niya. Kaya nung ito ay naalala niya, isinulat niya ito na yung sinabi ng Bible na it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not and they are new every morning. So yun yung mga naalala niya. Kaya mas lalo siyang lumakas at tumatag. No? Yung hamon sa buhay, sabi ni Jeremiah, comparison or in comparison sa mercies and compassions of God na lagi kong nararanasan every day regardless kung faithful ako hindi, ay sapat na para magpatuloy tayo. Di ba? Sapat na yun para everyday makayanan mo pa yung mga susunod na hamon ng buhay. Lalong-lalo na yung ating hamon sa paglilingkod sa Panginoon. Now you see, as we pass through our storms and our valleys, I don't know with you kung ano yung mga klase ng mga bagyong problema o yung mga nasa ilalim na pinagdadaanan mo sa buhay, remember that we do not do it alone. So God observes our path and His grace gives us all we need for our journey. So again, another assurance na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Although minsan pakiramdam mo na parang nag-iisa ka sa laban ng buhay, but actually it's not. Pakiramdam lang natin mga yan, mga kapatid. It's just the feeling na minsan ay dinadaya tayo ng ating emosyon. Nakala natin wala na tayong kakampi, kasangga,
kasama sa pakikilaban o pakikibaka sa buhay, although sinabi na ng Panginoon, His promise is, this battle not belongs to you, but this battle belongs to me. So ang mga laban na to sa buhay na ito ay laban ng Diyos para sa atin. Now, tingnan po natin itong mga tinatawag na gifts na ito. So, dalawang bagay about these gifts. Now, first, God's gift gifts are faithful also. Parang binaliktad lang natin kung titingnan no? So, anong meron dito sa regalo ng Diyos na ito? These gifts are faithful. So, malalaman natin mamaya, ikantay ti specifics, anya dagiti kakabsat nga, nagbalin nga regalo kanya tayo ni Apo Diyos. Sometimes, when you say gift, nalilito tayo kasi akala natin when you say gift, ay laging material. Diba? Parang yung mga pinag-usapan natin previously, na when you say blessings, ang lagi nating iniisip kagad, ay material kagad ito. But actually, many times, yung blessings ng Panginoon are not always in a form of gifts or material. No? Yun yung hindi nga natin na-observe dun sa Ephesians chapter 1. Ang dami nating spiritual gifts na inisa-isa previously na hindi ho natin madalas yan na-appreciate. Hindi natin na-flex. Hindi natin ipinagmamalaki yung mga gifts na yan. Now, there's nothing wrong if someone gives you a gift at ipinalex mo ito. Salamat sa nagbigay. There's nothing wrong with that. From time to time, ginagawa ko po yan as a way of saying thank you sa mga tao na nakakaalala at nagbibigay. There's nothing wrong with that. Pero alam nyo, kung napapansin nyo, yun lang madalas yung na-flex natin. Di ba? Yung material. Kasi akala natin, yun lang yung gift. But actually, marami pa pong mga regalo na sometimes, sabi nga, ito yung mga hindi mo pwedeng hawakan, pero pwede mo makuha. Diba? Kumbaga, non-touchable. Kumbaga nun. Hindi mo siya pwedeng hawakan, hindi mo makikita, pero pwede mo maranasan, pwede mo ma-enjoy. Diba? Like for example, eternal life, na-enjoy na natin, pero hindi mo naman hawak. Yung kaligtasan, na-enjoy mo, pero hindi mo naman hawak. Ang may hawak, ang Panginoon. Diba? So, pero na-enjoy natin. Yung tayo binago ang buhay, what a joy, mga kapatid, to be saved, di ba? So, na-enjoy ng lahat yan. Blessing yan, di ba? Biyaya ng Diyos yan. Pero di mo nahawakan yan. Hindi yan material. Hindi mo rin pwedeng i-exchange. Hindi mo pwedeng ipagbili. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, sige, pwede bang i-swap ko ito para itong kaligtasan ko, i-swap ko na lang ito ng Ford territory, parang ganun. Para at least magkaroon na ako. Wala ka namang kaligtasan, just in case. At hindi rin pwede. Kaya nga, di ba, ang kasabihan na mangmang lang ang tao na ipagpapalit niya ang kanyang buhay o kaluluwa sa salapi. Di ba? So, mangmang lang ang tao na ipagpapalit mo yung kaluluwa mo sa material na bagay. Although, yung iba, sabi nga nilang kapit sa patalim, dahil nga wala na talaga, halos ipagbili na yung kaluluwa sa maraming bagay. Para lang sa isang bagay na gusto niyang makuha. Pero alam mo, sa mga Kristyano, hindi naman tayo darating at hahantong sa pagkakataon na magagawa natin yung mga bagay na katulad niyan. Malupit na siguro. Kristyano, kakapit ka sa patalim. Siguro, hindi naman siguro. Amen po ba? Hindi naman siguro kasi sapat naman po yung provisions ng Panginoon. Siguro hindi lang tayo nakakontento minsan. Di ba? Sapat naman siya everyday. Sometimes meron lang tayong after pa. May mga hinahanap pa talaga tayo na siguro sa ngayon, hindi pa talaga gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Pero still we're thankful for the blessings of God today. No? Kaya isa sa mga patuloy nating pinapaalala na ang Diyos ay mabuti sa araw na ito. God is good today. Amen? Mabait ang Diyos today. So I hope na-experience po natin yan. So God's gifts are faithful. Lamentations chapter 3. Akyat na tayo sa 23. O yan. So nakakadalawang bersikulo na po tayo. They are new every morning. God says, great is thy faithfulness towards these gifts and towards His grace. Diba? Kung babalik ka ulit sa mga verses, ang Diyos ay dakila ang katapatan. Kung contextually speaking, balik ka doon sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay dakila ang katapatan kung ang pag-uusapan ay yung biyaya. At ang Diyos dakila ang katapatan kung ang pag-uusapan yung compassion na nirelate natin as a gift. Di ba? So, malinaw po ba itong ating binabasa, mga kapatid? Now, God did not promise an easier road.
Meron ba promise sa Bible na ang lahat magiging madali para sa atin? An easy road. Merong kanta nito eh. I don't know kung ano yung It's not an easy road. This is a song. Ang title niya, Ma'am She. Oh, yun, no? Ang ganda yung song na yan. Try to consider that song. Na ang buhay ng tao, hindi tayo pinangakuan na sabi nga, kung yung kanta pa ni Axl Rose, Bed of Roses, di ba? Nakilala niyo ba si Axl Rose? Yung banda ng Guns N' Roses. Iba kumanta siya ng Bed of Roses. Ang buhay ng tao, hindi ipinangako na bed of roses. Ibig sabihin, okay lahat. Maayos lahat. Diba? Like for example, kung babiyahe ka na ang layo ay, let us say, 300 to 400 kilometers yung biyahe mo, walang assurance na lahat ng dadaanan mo is an easy road. Okay? That's why, pag may mga long driving talaga, ay anong ginagawa ng mga sasakyan? Inaayos mo, di ba? Sine-check mo lahat. Di ba? Kasi nga, sabi mo, layo ng biyahe. Pero pag malapit lang, hindi naman tayo nag-check kadalasan eh. Di ba? Pero naalala ko tuloy, yung tatay ko, nabubuhay pa. Sabi niya, bago ka aalis, kasi mekaniko ho yan eh. I-check mo lahat yung sasakyan mo. Katamad naman na bago ka aalis, i-check mo lahat, no? Check mo yung oil, check mo yung ano, i-check mo lahat, check mo yung gulong. Di ba? Usually, pag aalis tayo, paandar ka agad tayo, di ba? Saka mo na lang nalalaman na may sira pag nasa kalsada ka na. Nangyayari yun minsan. Pero yun yung paalala ng tatay ko. Napakasimple nung paalala, pero alam niyo, ang hirap gawin nun. Sabi niya, tay, sabi ko, bago to sasakyan. Sabi niya, kahit pa. Yan talaga pag mga batikan ng mga mekaniko, kahit pa yan brand new, wala silang tiwala. Kasi may mga brand new rin na tumitirik eh. Yung kuya ko, meron silang ni-rescue na lady driver, ang dala-dala yung sasakyan, Innova, manual. So kalalabas lang yun, wala pang ilang buwan, umakyat ng Baguio, ay tumirik daw. So nagtataka sila ngayon, Innova, malakas to eh. Yung dinadaanan mo. So since yung ano ay naka-manual nga, so medyo nakaproblema sa clutch, parang babad yata raw. Ano kung ano yung, hindi ba kasi ako mekaniko, pero yun daw yung sabi. Parang laging babad, parang ganun. Yun sabi nila. So nagka-problema sa clutch niya, paakyat kasi, Baguio eh. So ni-rescue nila ngayon. Mula Toyota Cubao, ni-rescue nila doon sa paakyat na ng Baguio, dito sa Cannon Road. No? So, yung si mga kapatid, walang ipinangako that everything will be easy. So meaning to say, ang kabaliktaran ng easy is difficult. So expect difficult situations. Kasi wala namang ipinangako ang Bible o ang Diyos na magiging madali ang lahat. But He promised this, that His grace would be sufficient for the need. Yun yung pangako niya. Ang pangako niya, hindi magiging maganda lagi sa'yo, magiging maayos, pero ipinangako niya na yung biyaya niya magiging sapat. Meron tong pangyayari, naalala nyo si Apostol Pablo, may sakit siya eh, thorn in the flesh. Hindi masabi, kahit yung mga nag-aaral sa Bible ng mga dalubhasa, kung ano yung sakit na thorn in the flesh. No? Na kung saan, 3 beses niyang idinulog to sa Panginoon. Naalala nyo? No? Thrice, no? He consult the Lord na sabi niya, Lord, tanggalin mo tong sakit na to. Pero alam nyo, hindi siya sinagot ng Diyos directly, kung yes ba or no. Pero sabi ng Panginoon, but my grace is sufficient for thee. Ibig sabihin na kahit may nararamdaman kang ganyan, sapat yung biyaya kung mabuhay ka pa rin ng normal. Wala naman tao sa panahon ngayon na nabubuhay ng walang nararamdaman. Correct? Kahit bata nga may nagpo-post, back pain. Diba? Yung back pain para yan sa mga senior Pero nasa teenager na rin. Diba? Yung nasa mas bata na. Dati, pag yung mga sakit na chronic kidney disease, ibig sabihin, kailangan mo na mag-dialysis. And that dialysis is as good as dead kapag hindi mo idediretso yan. Okay? Yung nanay ko, 2 years lang na dialysis yan. Hindi na kinaya. Okay? So,
Meron na po na sa edad na 20 na nagdadialysis na po sila at 20 years old. Kaya wag niyong ipagyabang, hanyong ilastog nga, Pastor, ubing kami pailaeng. So nga, okay pa lang kayo daw. Di man isang daw. Kasi makamo ka, nung iso ti pagragsakam. Parang gano'n, di ba? Ang gano'n. Malakas pa kami, Pastor. Wala pa kami nararamdaman. Tandaan nyo, lahat tayo may nararamdaman. Pero may mga bagay tayong nararamdaman na minsan di inaalis ng Diyos. Kasi sapat yung biyaya niya para mamuhay ka pa rin ng tinatawag na normal. Alam niyo ba na karamihan ng mga stand-up comedian ay meron pong sakit na anxiety disorder and depression, occasional depression. 70 to 80% ng mga kilala nyong stand-up comedian na magaling magpatawa, binabayaran sila, like si Alex Calleja, binabayaran yan sa BGC, sa Taguig, no? Lahat ng mga mayamang tao na nanonood sa kanya para lang mapatawa sila. Did you know na may sakit po yan na anxiety disorder and occasional depression? Kaya nga, mostly yung mga taong masiyahin, may binadalang kabigatan sa puso. Sabi ng Bible na minsan yung laughter sa loob nun may sorrow. Yung lang po yung caught-up mechanism ng maraming mga, ang kanilang personality o yung kanilang tinatawag na temperaments is yung sanguine. Caught-up mechanism nila. Kaya nilang malampasan yung mga pinagdadaanan simply because of that temperament na masiyahin sila. Pero pag sila na lang, may mga deepest pain yan sila na hindi alam ng marami. Kaya hindi porket nakakakita na ang masayang tao, nakangiti, masaya na talaga. Ang kailangan natin, hindi saya. Ang kailangan natin, joy. Yung joy lasts, happiness not. Tama? Umattend ka ng mga palabas, natutuwa ka, di ba? Yung mga pinapanood nyo sa Netflix, ang saya-saya. Pagkatapos yung mapanood, wala na. Di ba? Ganun lang naman yun. Ganun lang naman yun. Di ba? Namasyal ka, nag-enjoy ka, di ba? Sabi mo, sana all, Baguio. Di nagpabagyo ka ng 3 araw. Saya-saya mo, pagbaba mo, wala na, malungkot ka na. Bakit? Ubus na yung bulsa mo Ang kwarta mo, naibos mo. Yung pera, pag meron ka, di ba, ang saya? Pero pandalian lang yan. Pag nawala yan, malungkot ka na uli. Yan lang ang naibibigay ng mga yan. Diba? Bago yung cellphone mo, nakabili ka ng maganda, saya-saya mo, nilagyan mo pa ng casing, diba? Tempered glass, ayaw mong nahuhulog. Diba? Ingat na ingat mo, hanggang CR, dala-dala mo. Diba? Pero pagkalipas ng ilang araw, yung hypes and vibes niyan, wala na. Wala na, hanggang doon lang yun. At paglipas sa ilang buwan, okay nang bumagsak yan. Pag bumalabag, sabi mo, oh, okay lang, it's okay. Diba? Pero pag bago, sakit sa kalooban. O ganun din, pagsasakyan. Pag bagong labas, punas-punas. Pag labas ang bagong MX motor, punas-punas. Diba? Kinukumutan mo yung motor mo, diba? Kasi baka malamigan. Pero pag lipas sa ilang buwan, wala na. Kahit napuputi ka na, wala na. 1 buwan, 2 buwan mo lang hindi kinakarbas, okay lang. Masadot ka, di ba? Hanggang doon lang yun. Pero yung kasiyahan, yung joy, na galing sa Panginoon, it will last. Ito yung nananatili kahit may difficulties ka, may problema ka, may pinagdadaanan kayo, masaya ka kasi sa loob yun. Si Kristo yun Di ba? Nagagawa nating malampasan yan. Kasi nga, balik tayo dun sa ating topic, dahil nga dito sa tinatawag na katapatan ng Diyos when it comes to His compassions as His faithful gift. Tapat siya dyan, kapatid. Walang araw na hindi niya minahal ang tao. Kahit ang tao makasalanan, mahal ng Diyos. Di ba? Kaya nga, ang gusto niya, kaya nga siya namatay para yung mga makasalanan mailapit uli, maibalik sa Kanya. O, walang araw na hindi nagmamahal ang Panginoon. Di ba? So, that's why in 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9, ito na yata yung binanggit ko kanina kay Saul. Unless I should be exalted above measures through the abundance of the revelation. Alam niyo kasi yung si Pablo, ang tawag ko sa akin lang naman, close to perfection. Nung siya po ay apostol na, he was close to perfection. Kumbaga, wala kang maiba tong
pwedeng sabihin sa kanya nung siya ay nagsimula ng maglingkod sa Panginoon. Imagine, kasi save pa lang niya, nagsosoul winning na. Di ba? Nung siya ay nabautismuhan ni Ananias, di ba? After that, makikita mo kung saan na siya nangangaral ng salita ng Diyos. No? Wala pang nakakaalam sa Jerusalem noon, ha? Kaya nga nung kinuha siya ni Barnabas, naalala nyo, at pinakilala siya sa mga kapatiran sa Jerusalem, natakot yung mga apostol. Sabi, oh, teka, sino yung kasama mo? Kumampi ka na yata sa kalaban. Sabi ni Barnabas, hindi, si brother na to. Si brother Paul. Kakampi na natin yan. Na-save na yan sa Damascus. Oh, anong ginawa ni Barnabas? Dinisciple niya itong si Apostle Paul. Inintroduce niya sa mga kapatiran. O, di ba? Yan yung isa sa mga ano natin sa discipleship. To establish your disciple in the fellowship among believers. Tama po ba? Pinakilala niya. Kasi kung hindi niya papakilala, baka isipin ng mga believers, baka nanloloko lang niya si Paul. Sa dami ng mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanya, ito yung nakaranas ng momentary rapture and yet binalik siya uli ng Panginoon. Nakita niya ang langit, pero it is just a glimpse of heaven. I had not seen nor ear heard. Pagkatapos niyang makita yung glimpse of heaven, nasabi niya yun, mga kapatid. Try to imagine, si Pablo, naranasan niya, nakita niya ang mga bagay na katulad nito, pwede siyang magmalaki kung tutuusin. Sa dami ng sabi ng Bible, the abundance of the revelations. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? This is a reminder, kaya hindi ito inalis ng Panginoon. There was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted. No? Ito yung isang bagay na pag nakikita ni Apostle Paul, talagang sabi niya, naaasar siya. Kung pwede lang sana mawala ito, mas marami pa ako magagawa, kung baga ganon. Pero hinayaan ng Diyos yun. Hindi yun inalis ng Panginoon sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi baka dumating sa point, magaya niya kung ano yung ginawa ni Lucifer sa langit. Yung ba parang walang kapintasan, nagagawa ang lahat, the best among apostles, di ba? Globally speaking, siya yung umiikot. Siya lang yung nagkaroon ng guts na i-correct at i-rebuke si Apostle Peter. Grabe, siya yun, si Pablo yun. Basahin yung Book of Galatians, doon niya ni-rebuke si Pedro. Dahil nung si Pedro, abay isang Hudyo, parang gustong mamuhay na parang hintil. Ay hindi pwede, mako-compromise ka. Sabi ni Apostle Paul sa kanya, that time, bago-bago pang mananampalataya si Pablo, ha? Ganun siya katindi. Kaya sabi ng Panginoon, teka lang, bibigyan kita ng isang bagay na maaalala mo that still you are a human. Na maalala mo na, tao ka pa rin, ha? At kailangan mo pa rin ako. Okay? And this reminds us, mga kapatid, gaano man tayo inangat ng Diyos, gaano man tayo biniles ng Panginoon, may mga bagay sa katawan mo o sa sarili mo, sa pagkatao mo, that reminds you na kailangan mo pa rin ang Diyos. Na sa sarili mo na alam mo na maaaring kaya mong gawin ang maraming bagay, pero merong certain area na hindi mo magagawa nang hindi mo kasama ang biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya yun nung sasabi ng ni Pablo na, sana mawala na to Verse number 8, for this thing I besought the Lord how many times? 3 beses, that it might depart from me. Ano sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 9? And He said, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko'y sapat para sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities. Alam niyo, binaliktad ni Pablo Sa panahong nahihirapan siya, doon niya mas lalong inaangat ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga mga kapatid, yung difficulty sa buhay natin, parte na yan Bahagi ng proseso, yung difficulties. Although nakakaasar, sometimes source of irritation, yung mga difficulty sa buhay natin, na kung tutuusin kung Kristyano na tayo, dapat di na tayo nawawalan Kasi anak nga tayo ng Diyos. Ganun sana yung basic niyan Anak ka ng Diyos, ang Diyos ang may-ari ng lahat, mayaman siya, supposed to be sana, di tayo naghihirap, di tayo nawawalan, di tayo nasushort. Tama. Ganun sana dapat, kasi anak tayo ng Diyos siya yung may-ari ng lahat Di ba? O halimbawa, kung anak ka ng milyonaryong tao, alam ka naman maghirap ka pa. Natural, di ba? Pagising mo, alam mo, may pagkain sa ref.
Ikaw pagising mo, hinahanap mo yung ref, wala naman. Nagising ka sa katotohanan, ay wala pala kaming ref, sorry. Diba? Sabi mo, saan ko ba nailagay yung ulam namin? Wala pala kaming ref. O anong ref ng mga unang tao noon? Sa basket. Tapos sinasabit, para lang hindi maano ng pusa. Pag nawala yon, ibang pusa ang kumuha doon. Yung pusa na nagiinom. Ang kumuha, ang kumuha pag nawala yon. Tama ho ba? Sana wala tayong hirap. Sana lahat ng bills natin paid in advance. Sana di tayo nahihirapan. Sana di tayo nagkakasakit. Anak tayo ng Diyos eh. Ganun sana dapat. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganun kasi ang proseso. Hindi kayo matututo kung wala kayong difficulties. Kaya nga, di ba, minsan yung mga anak natin, tinuturuan din natin kahit sabi nga, mapapalad na yung ibang mga anak kasi hindi na nila kailangan dumaan sa hirap. Pero minsan kailangan pa rin nilang maranasan. Tama? O kaya nga, di ba, yung mga anak ni Pacquiao, abay, pinaglalaban ng nagkukusot. May mga katulong naman yon. Ang lalaki ng washing machine nyo, baka nga kaya pang bilhin yung laundry shop. O kaya pa nila magpatayo ng laundry shop. Pero yung mga anak naglalaban ng kinukusot. Ngayon, mga kabataan ngayon shoot. Tapos, magsi-cellphone. Habang naglalaba, di ba? Nangyari ba yon? Tingnan mo yan, napakapalad nga ninyo eh. Hindi ninyo na kailangan magkusot-kusot. Noong panahon namin sa Antipolo, no worker kami, ang dami namin damit na nilalaban. Ang sabon namin, isang bareta lang. Kailangan pagkasya mo yun. Siyempre, mga polo namin sa visitation, di naman marumi. Mga pawis lang naman to. Diba? Pagkakasya mo, isang linggong damit mo. Pagkakasya mo, isang bareta. Pag naglaba ka ngayon, yung isang malaking sabon na ganun binubuhos mo lahat eh. Nauubos lahat yun eh. Kaya hindi na mahirap. Kaya nga yung mga bata ngayon, dapat din na nagre-reklamo. Kasi mas maganda ng buhay nyo. Di ba? Mas okay na yung buhay ninyo kumpara sa mga iba na hindi nakaranas ng, although sabi nga bilang mga magulang, ayaw na natin sanang makaranas ng hirap yung anak natin. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na natin sila tuturuan ng mga basic skills. Paano magluto, maglaba, paano magligpit ng gamit. Itong mga boys namin, lagi namin sinasabihan ng misis, huwag matutulog, huwag hihiga sa bed nang hindi nagwa-wash up. Kasi pag kayo ay nahiga sa bed nang hindi nag-wash up sa buong maghapon, yung amoy nyo didikit sa bed. Kaya yung bed nyo, amoy imburnal. Yung unan nyo, amoy laway. Di mo alam kung ano yung amoy. So tinuturuan namin yung mga boys. Lagi namin nire-remind. Minsan ginagawa, minsan nakakalimot. Pinapaalala namin, huwag hihiga sa bed nang hindi naghugas, hindi nag-wash up. Basic lang po yun. Tama po ba? Tinuturuan na maghugas, paano maghugas na maayos. Talaga ang hirap nilang makita yung mga kaldero, no? Kahit gaano kalaki, hindi nila makita. Talaga nga ipaigid. Danumanda, ipaigid da. Tapos may ibaga, apeha mo nga ginawan. Pastor, dinanuman ko pa ilaeng. Dapay rason niya. Isik. Magtupi ng hinigaan. Diba isipin mo, hindi ka na maahas na hiniiwanan mo lang yung pinaghigaan mo. Tinutupi yan. Inaayos yan, di ba? Tinuturo yun. Yung sinasabi natin na kailangan nilang matutunan along the way. Di ba? Along the way. Magmedyas ka para hindi bumaho yung paa mo. Lalo dito, aircon dito. Aamoy yan. So far, wala pa ako naamoy na paa dito. Kasi may aircon to eh. Ibig sabihin, maayos. Okay, good. Yung mga boys, pawisin. Sabi ko, yung kilikili nyo. Hindi nyo naaamoy, pero naaamoy ng katabi nyo. Paano mo sasabihin nyo na hindi siya masasaktan? Di ba? Mag-iisip ko ngayon ng paraan. Di ba? Yun yung mga simpleng bagay lang po yun. Kung tutuusin. Pero, meron pang iba na pagdadaanan nila ng hirap. Pagdadaanan. Okay? So ngayon, may mga difficulties na katulad nito na hindi inaalis ng Diyos
just to remind you, oy, you're still human and you still need God. Masapol mo ni Apo every day. No? Amen? Uray kasano tay kakabsat nga kalaing, kasirib, kadiskarte. Remember this, you need God. Amen po ba? Kailangan natin ang Panginoon. That's why when you say grace, it is usually defined, ito yung kadalasan definition ng grace, it is defined as the unmerited love and favor of God towards sinners. Yun yung madalas na naririnig natin. Tama? Kapag sinabing grace, ito yung unmerited, ito yung wala kang bahagi dito. Wala kang role dito. Wala kang part. Pero nabigyan ka ng pabor. Nakakuha ka ng biyaya. Okay? So that is the grace. It carries that idea. Yun talaga yung idea ng grace. Pero meron pa talagang iba pang ibig sabihin yan. So ang ibig sabihin pa niya is, it has come to refer, when you say grace, is the strength of God. Yung lakas ng Diyos to face battles and to bear up under the times of difficulty. So when you say grace, ito yung lakas na galing sa Diyos na kaya mong harapin ang lahat. Kaya mong bitbitin lahat ng kabigatan na pwedeng ibato sa'yo ng panahon ay kakayanin mo sapagkat na doon yung tinatawag na biyaya ng Diyos, yung kanyang compassion na kinonsider natin as a gift wherein na yung regalo ng Diyos na yon na pag-ibig, kasama yung compassion, kasama yung mercy, ang sabi ng Bible is what we call faithful. Araw-araw yan. Okay? So, hindi natin madalas pinag-uusapan yan. Hindi nyo madalas pinag-uusapan yan. Kaya dito sa ating series, nire-recognize at nililip up natin itong mga bagay na ito so that kahit papaano man lang, ma-appreciate natin. Di ba? Na kahit papaano man lang, maisama mo sa panalangin mo na, Lord, salamat sa bukod sa inapoy, bukod sa ulam nyo na spam, ay nabanggit mo rin na, Panginoon, salamat. Sa biyayang ito, sa araw na ito, alam ko ay automatic na may biyaya ako na matanggap sa iyo. The moment na gumising ako, kahit natutulog pa ako, ay kakayanin ko ang araw na ito sa biyaya mo. Yung bang masabi mo sa Panginoon na gano'n? Di ba? Na sa laman ng panalangin mo, ay kasama yun sa content ng prayer. So, kasi kadalasan, ang prayer natin, more on paghingi na lang sa Panginoon. Di ba? Kaya nga yung katanungan na kailan ka huling nanalangin na wala kang hiningi. Di ba? Kadalasan parte ng ating panalangin, dumawdawat tayo kini Apo Diyos. Tama ba yun? Correct ba yun? Okay? So that's why we should always remember this, that regardless of what happens in our lives, regardless kakabsat, noon niya iti mapasama kakabsat, iti biyag tayo, we can be confident of the fact that the Lord will give us the necessary strength to face the trying times of life. Ika na tayo ni Apo Diyos kakabsat, iti masapol tayo nga pigsa. So that the difficulties, those trying times in life, ay makaya nating maharap. Alam nyo, sa pagpapamilya, masaya talaga. Anyway, Wednesday, this is Building Better Christian Homes. Amen? Let me just remind you na ang Wednesday po natin is Building Better Christian Homes. Alam nyo, masayang magpamilya. Diba? Lalo pa nag-uumpisa ka, masaya yan . No? Lalo pa pag kayo pa lang dalawa, wala pa kayong anak, ay talaga, mapuntahan nyo lahat ng gusto nyo, magawa nyo lahat ng gusto ninyo . Di ba? Kasi once na magkaanak na kayo, everything will be changed. Yung mundo nyo, magbabago yan. Tama? Yung tulog nyo, magbabago yan. Yung schedule nyo, magbabago yan. Yung budget nyo, magbabago rin yan. Di ba? Kasi meron na kayong isang miyembro pa ng pamilya. Everything will change. Kaya sa mga mag-asawa na kayo pa lang, enjoy nyo. Kasi pag magkakaanak na kayo, magbabago na yan. Magbabago na talaga yung landscape ng buhay ninyo. Di ba? Nung kayo pa lang, okay pa. Kasi pagiga mo, wala kang ibang iisipin. Wala kang, napainit ko na ba yung bote? Walang ganon. Walang ganon. Yung pagiga mo, nai-ready ko na ba yung damit ng anak kong papasok bukas? Walang ganon. Basta pagiga mo, dahil kayo pa lang mag-asawa, higa, tulog. Usap kayo pa lang naman. Pag kumain kayo, dalawa lang na plato, saka dalawang kutsara, tinidor lang ang hugasan ninyo. Minsan, dahil sweet kayo sa isa't isa, abay, di ba, ang ginagawa ninyo ay ganito.
Di ba? O, focus lang po kayo dito. O, sakay lang po ito. Hayaan nyo sila dyan. Okay? So, dahil dalawa lang po kayo, minsan sweet pa kayo sa isa't isa, aba, isang plato na lang ginagamit nyo. At isang kutsara. Minsan nga, nagsusubuan pa kayo. Ganun kayo ka-sweet nung kayo pa lang. Tama? O, naalala nyo tuloy. Natutuwa kayo. Diba? Ang sasweat nyo nun. Amen? Very sweet sa isa't isa. Pero pag nagkaanak na, tumatagal na, alam nyo, nagbabago ang landscape. Kung titingnan po natin. Okay? Everything will change. Darating na yung panahon na sabi mo, nagbabago na yung timpla. Diba? Kaya nasasabi mo, oh, dati naman hindi ka ganyan ah. Diba? May mga ganun ng sumbatan. Hindi, kunam. Sa baliktatan. Apa, hindi ka nakasweet-sweet ka mo. O tata ko, nakasweet-sweet mo. Sa balin, nagbago. Nagbabago talaga yan. Kaya nga, sa pagbabago na yan, kailangan natin ng biyaya ng Diyos para tayo ay makakaught up sa mga pagbabago na yan. Dati, bilang asawang lalaki, nakafocus ka lang doon sa misis mo. Siya lang yung baby mo. Sika lang, ti-baby ko na awan sa bali. Tama. Kaya lahat ng focus mo, lahat ng attention mo sa kanya. Eh nung nagkaanak kayo, napansin nung misis mo, lahat ng focus mo nasa anak na. Pansin niyo yun. Kaya minsan, pangalawa pa ba? Yoko na. Kasi isa pa nga lang, wala na yung focus mo sa akin. Dadalawahin pa. Diba nagbabago? Kumbaga yung mundo nyo, napunta na dun sa baby. Nawala na yung mundo nyong dalawa. Nawala na yung date nyo. Nawala na yung mga masasayang usapan nyo. Bakit? Napunta lahat sa baby. Nag-amen na. Please be careful with that. Kasi at the end of the day, mag-asawa pa rin kayo. At yung pag-aasawa na yon, pinapalakas yun. Hindi yung nahinto dahil nagkaanak na kayo. Nadagdagan lang. Tama? Kaya pag tinong papa, di ba, ang unang hinahalikan, yung baby. Kit talaga ng baby na umano sa daddy. Yung misis, hindi na nahalikan. Bakit? Ayaw halikan. Amoy kusina. Nakaka-relate ba kayo sa part na ito? Oo, napunta na yung focus sa lahat. Diba? Lahat ng pera mo, binila mo lahat ng bagong gamit yung anak mo. Nakalimutan mo ng bilan yung misis mo. Naku, wala nag-i-amen. Para tayo nagse-seminar dito ah. Totoo ba yun? Totoo yun? Totoo yun? Nagbago. Tapos sasabihin mo, di ba, lahat ng ginagawa ko para sa anak ko, wala na yung para sa asawa mo. Di ba unfair? Lahat to ng ginagawa ko, yung pagsusumipag ko, para to sa future ng anak ko. Eh, paano yung future niyong mag-asawa? Paano na? Pastor, makasarili ka. Hindi sa pagiging makasarili to ha. Balance po to. Ang tawag dyan, balance. Yung walang nabibehind sa pamilya. But yung asawa ba, hindi parte ng pamilya? Kayo lang ba parte ng pamilya mag-ama? Parang ganun, kayo na lang. Yeah. Kaya minsan, di ba, natutuwa ako talaga di ba? Sabi nung nanay, ako nag-alaga maghapon, pero sa ama sumasama. Totoo ba yan? Totoo yan? Yung mga anak natin, alaga nung asawa natin maghapon, pero tayo pa rin ang gustong samahan. Paano lagi natin binibigyan? Ba tayo ayaw samahan ng mga asawa natin? Eh, di na natin binibigyan. Parang gano'n. Parang tahimik kayo. Parang ayaw niya yata usapan natin, ha? O, ay, naalala ko, parang building better family homes to, eh. Tama po ba? Eh, may pa ba mga walid? Oo. So, ganda, no? Kaya kayo mga young people na dalagat binata pa, ba, enjoy nyo na yan. Hindi magtatagal, magkakaasawa na kayo. Sure yan. Walang magiging baak dito. Sa Baptist, walang doktrina ng baak theology. Awanti doctrine of baak theology. Kaya dapat, samahan nyo na ng pagpaplano. Walang masama na gusto mong pasayahin yung pamilya mo, pero samahan mo na rin ng plano. Dapat na din yun. Tama ba? Oo. Samahan nyo ng plano, isama nyo yung sa plano nyo.
Kasi baka pa nagplano kayo, 40 na kayo. Wala, laladaw kayo. O ano yun? Sobrang pirmi ladaw na yun. Tama ba? Masakit ba yun? Tama ba yun? Tama to. Practical lang tayo, practical. Saka biblical po tayo. Oo, wag masyadong spiritual ha. Balansehin lang po natin ito. Natutunan nyo yan nung binasa nyo yung Ecclesiastes, tama? Ang sabi ni Solomon, be not righteous overmuch. Wag din naman sobrang wicked. Dapat, sakto, balanse. Kaya dapat, kung nagpaplano yung kanan, nagpaplano rin yung kaliwa. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Minsan, alam nyo, ang gusto ng mga magulang, hindi cellphone, apo. Yan, yan. Yan. May mga ganun minsan na mga magulang, kailangan yung alamin. Baka yun ang magpapalakas pa sa kanila. Hindi nila kailangan ng rebound. Kukulot din yan. Pero pag may alaalagang apo, naku, babata yan. Pag may mga naalaga, kikita nga po na ito, mana sa lola. Lahat mana na sa kanila. Sige na, okay na yun. O kaya kayo mga young people, enjoy nyo pagiging young people nyo. Kasi minsan lang kayo magiging young people. Minsan lang yan. Oh, kaya take your best shots. Kasi pag nagpamilya na kayo, ako minsan ang hirap na. Tama? Correct? O minsan pag kami mga pastors, pag gusto namin lumabas ng kami-kami, minsan ba't wala si ganito? Ay baka hindi napayagan ng misis. Siyempre, kailangan magpaalam eh. Di ba? Kaya minsan, sinasabi niya, susunduin kita para payagan ka ng misis mo. O, may taga-sundo kami para mapayagan siya ng misis niya. O, ano man. Siyempre, may pamilya na. Hindi nung tulad ng binata, pag niyaya ka o dalaga, mahabang oras mo. Ngayon may pamilya ka na. O, tinan ito mga nanay natin dito. Kailan ba kayo huli naglabas-labas? Kaya buti na lang sa church natin, magulo tayo dito, no? Marami tayong mga activity, marami tayong mga gala. Kasi kung wala na, paano na kayo makagala? Paano kayo makalabas-labas? Di ba? Puro kayo sa labas na ng bahay na. So, lumalabas na mga kami pa. So, saan? Sa bahay. Liga na bahay. Liga ng bahay. Amen? So, mahalaga din to, pero minsan di lang talaga napapansin po. So, just take the wisdom out of it, mga kapatid. Just take the wisdom. Alam niyo, magiging mas masaya ang buhay pag magiging balanse siya. Tatandaan niyo yan. Kasi minsan, di ba, meron tayong mga kasama sa buhay, okay lang. Okay lang naman, di ba? May mga ganun sila, di ba? Yung, lalo yung mga babae, yung mga misis, okay lang. Basta masaya tayo, okay lang. Naniniwala ba kayong okay lang yun? Ang mga babae pa nagsabing okay lang, hindi okay yan. Baliktad ang isip ng mga yan. Samahan nyo ng psychology. Okay lang ba na si ano muna? Okay lang. Akala mo, minsan okay lang, but actually hindi. Kahit sa mga anak, okay lang ba si bunso mo ng bilan natin? Okay lang pa, pero pala tatampo na yung isa. Yung mga salitang okay lang, gano'n, okay lang, minsan di okay yun. Kailangan isipin nyo na may mga bagay na hindi okay talaga. At kailangan gawa ng paraan. Tahimik kayo. Feeling ko tuloy parang pag-uwi nyo, masama ang loob nyo lahat. Makakatulong naman ho ito. Kasi malaking tulong po. Blessing po ito mga kapatid. At totoo to. Subukan nyo. Mag-e-enjoy po kayo sa bagay na ito. You will really enjoy it. So, Isaiah chapter 43, verse 3 and 1 and 2. Ito yung promise ng Panginoon that in times of trouble, you will have His strength, the grace of strength. Sabi na, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and He that formed thee, O Israel. God said, fear not. Una ni Apo, huwag ka matakot, ang kamabutong. For I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, may binabanggit dyan na tubig, rivers, apoy. It speaks of difficulties, trials, problems in spiritual sense. Nang sabi ng Bible, kapag dumaan ka sa mga yan, di ba? Sabi diyan, they shall not overflow thee.
Ibig sabihin, pag dumaan ka sa mga tubig, sa mga ilog, parang hindi ka malunod. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, hindi ka masusunog. Neither shall the flame kindle upon thee. Ano ibig sabihin na ba? Ibig sabihin, sa panahon na may mga pinagdadaanan tayo, difficulties, trials, problems, family, spouse problems, makikita nyo mga minamahal na ang biyaya ng Diyos ay sapat para hindi tayo totally talagang hanggang ano sa Ilocano yung malunod, hanggang talagang malamos, malmus. Hindi ka totally malunod. Kumbaga, narito, di ba? Tapos nakakaangat ka pa. Yan, yung biyaya ng Diyos yan. Kahit nakalubog yan, basta nakaangat to, makakahinga ka, di ba? Buhay ka. So, kaya, wag lang hahayaan na yung pagsubok, umabot na dito. Hindi ka na makakahinga nun. Okay lang hanggang dyan yan. Basta nakakahinga ka. Yun yung sinasabi, sapat yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Grace of God. Kailangan natin to. Di ba? Yung regalo na to, na tapat ang Diyos dito sa kanyang pag-ibig na to. Sabi dyan that His compassions fail not. Now, let me give you some specifics about God's gift as faithful gift. So, may mga ilan po dito, siguro magbigay ako ng mga 2-3 para bago tayo mag-close in prayer. Okay? Okay pa ba kayo? Okay, so number 1, ano yung mga specifics na yon? The gift of His, number 1, His presence. O, di ba? So, minsan hindi natin binibilang na regalo yan eh. No awan ti presensya na ni Apo kasano, kakabsat. Kasano? No awan ni Apo. Di, expose tayo sa problema, di ba? Expose tayo sa dangers. Kasi wala ang Diyos eh. Oh. So, kaya, buti na lang, andyan yung presence ng Panginoon. Everyday yan, ha? Araw-araw yan. Habang natutulog tayo, try to imagine, pag tulog ka, wala ka eh. Wala ka sa ulirat, di ba? Unconscious ka. Anytime, pwede may mangyari eh. Oh. Di ba? Naalala ko, doon kami, nangungupahan pa kami doon sa may, si Skinita doon sa San Jose, yung dating bahay ni ex-mayor. Mayroon kami inupahan doon. May kwarto kami doon eh. Hindi ko napansin na yung medicine cabinet, plastic yun, ay, that time kasi brownout yata, may kandila eh. Nasusunog na pala yung medicine cabinet. So, nalimpungatan ako kasi may usok na eh. No, that time. So, nakita ko, mag-aapoy na oh. Kaya ang ginawa ko, yung kumot, yun yung pinang-taklob ko eh. Kaya namatay kagad yung apoy. Hindi nagtuloy. But imagine, yung mga ganun mga instances na habang unconscious tayo sa gabi, natutulog tayo, sino nagbabantay sa atin dyan? Kahit pa nakalak yung kwarto mo, whatever it is, gaano ka-safe, ka-secure yung kwarto mo, pero anything can happen eh. Pero salamat sa Diyos, di ba? Yung presence niya. Hebrews chapter 13, let your conversation or manner of life be without covetousness. Ibig sabihin, DJ, covetousness kat naagom. And be content with such things as you have. O, ito na yun. Yung makontento tayo sa mga bagay na kung ano meron, for He hath said. Sino nagsabi? Nang iba kakabsat ni Apo, di ba? Ano sabi niya? I will never leave thee, nor, kita nyo kakabsat, nagpintas. Hana tayo nga panawan ni Apo. Hana tayo nga, ano di may isa? Forsake. Baybayan. Hana tayo nga panawan, hana tayo nga baybayan. No? So, I will never leave thee, nor forsake. Promise ng Panginoon yan eh. Di ba? Yung promise of presence. Nadyan eh. Yung presensya ng Panginoon, andyan siya. Mga kapatid. Alam mo, maganda naman yung presensya ng mga kasama natin. Di ba? Lalo na kapag sa bahay na tayo, kompletong pamilya, masaya lahat. Ibang sarap ng presence ng family. Tama, no? Saya kaya. Oh. So, pag sa bahay, kumakain kami, sabay-sabay, ay ang rules, no cellphone on the table. So, yun yung rule. Basta pag kumakain, no cellphones, para at least mag-usap-usap. So, ang madalas namin pinagkakatuan, si Jabez, kasi ang dami ng rice niya eh. Talagang inilalayo namin yung rice. Grabe. Rice is life, di ba? Yan tayo, di ba? Rice is life tayo. Nagagalit siya. May one time na, sa gabi na kasi, mag-extra pa. So, medyo, sabi ko, tama na. Abay, nagdamdam, umiyak. Habang kumakain, umiyak siya. So, edi binigay ko na yung rice. Ang sangit, Joey. Piman. Ang sangit. Nga pag kami lumalabas, saan tayo kakain? Mang inasal ta. Urean niya nga lugar, mang inasal ta. Sabi ko, ang kapila nga mauma na. Kada mo mang inasal dyan narbakan. Kasi gusto namin pa subukin sila sa ibang mga patikimin ba? Pero ayaw talaga. Ayaw. Okay lang, at least hindi kami magastusan, di ba? Yung isang bang inasal na only rice, magkano na yun? 100?
60. 60 plus. O di isang malaking chicken, madaming rice, tsaka maraming chicken oil. Yun yung gustong-gusto nila. O, masaya, di ba, yung presensya ng pamilya? Nakakatuwa. Di ba, nagkukulitan, nag-aasaran, nagtatawanan. Pero alam nyo, wala pa rin tatalo sa presensya ng Diyos. Pero di natin nare-recognize yan. Oh, di ba? So, isa yan sa mga faithful gift of God, yung presensya ng Panginoon sa atin. Meron pa sa John chapter 1 verse 5, Joshua, there shall not any man be able to stand before all the days of thy life. Ito na, kinakausap ng Diyos si Joshua kasi wala na si Moses dito. As I was, ito na, as I was with Moses, so I will be with thee. Sabi ng Panginoon, I will not, 2 F's po yan, I will not fail thee nor forsake thee. Oh, that's the promise there. Presensya yan. Totoo, nangyari po yan. Hindi naman talaga umaalis ang Diyos. Tao lang naman talaga ang lumalay at umaalis. So malinaw yan. Yan yung promise of His presence. The gift of His presence. Kung baga parang ikaw lang, pag mag-isa kami sa parang ang lungkot eh. Totoo naman talaga, di ba? Pag mag-isa ka, ang lungkot. Pero knowing na God's presence is there, and you have the scripture, you have the word of God, alam niyo, minsan magiging masaya ka pa rin eh. Pero siyempre, iba pa rin talaga yung presence din ng family na nandyan. Kumbaga, blessings din yan, na nandyan sila. Okay? Pangalawa, the gift of not just the presence, but the performance. No kasano kakabsat ng trabaho ni Apo. The jacket may isang gift that is faithful. Ang muy kakabsat, sa bali ng trabaho ni Apo Diyos. Sa bali, adayo kakabsat. No trabaho tayo, sa bali kakabsat, iti impact na no, ni Apo ti agtrabaho. Aggaraw kay nagkuti. Sabali nga talaga. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 eh. Diba? When God moves, you see, yung walang itsurang mundo, Spirit of God move upon the face of the deep, madilim, walang itsura, nung gumalaw ang Panginoon eh, biglang gumanda eh. Oh. Sabali nga talaga, when it comes to God's performance, hantay nga maabak ni Apo. Ephesians chapter 3 verse 20, now unto Him that is able, siyang may kakayahan. Sino po yung tinutukoy dito na siyang may kakayahan? Wala iba ang Diyos. Able to do exceeding abundantly. Oh, try to see that. Yung mga ginamit na salita, sobra-sobra o sumasagana, above all that we ask or think, higit pa sa iniisip at hinihingi mo, according to the power that worketh in us. Kaya nga alam nyo, kung naniniwala tayo sa performance ng Panginoon, that God is more than able, dapat we need to trust God on that. Kasi minsan, pangunahan tayo ni Apo sa buhay, sa pagpaplano, sa mga bagay na ginagawa. Di ba? Isipin mo yan, pangunahan mo si Lord. Pero kung sa Kanya, God is able more than, exceedingly, abundantly, above all, higit sa lahat na iniisip mo, inihingi mo, mas higit pa doon ang kayang gawin ng Panginoon sa'yo. Kumbaga, kung ito yung nasa isip mo, iba yung nasa isip ng Panginoon eh. Malaki yung nasa isip ng Diyos. So, when it comes to God's performance, hantay yung maabak ni Apo. Oh, that's God's gift. Diba? Kumbaga, yung plano mo, napakasimple, napakaliit, pero sa bali ni Apo, nagdakkel, kakabsat. Naglawat, plano na, nagpintas. Oh. So, why not sometimes, but not lang sometimes, dapat talaga i-consider tayo. The plano nga ni Apo. Diba? Yun yung dapat na susunod. Yun yung dapat na nangyayari sa buhay ng maraming mga tao. No? Kasi ito na yung performance ng Panginoon eh. Kung paano siya kumilos, gumalaw, tumarabaho, okay naman tayong magtrabaho, kumilos, gumalaw. Diba? Ang tao naman biniyayaan din ng Diyos ng kakayahan, talino, diskarte, paano kumilos, paano gumalaw, paano magplano. Pero seldom na nire-recognize natin na yung performance ng Panginoon na mas higit siyang may kakayahan at kalakasan, higit sa atin. Yun. Di ba? So kadalasan dito nagtatalo-talo ang maraming mga Kristiyano. Kasi una, akala natin tayo ang mag-perform sa buhay natin. Yung bang tayo ang kapitan ng kaluluwa natin, at the end of the day, kakabsat, awang bagi tayo. Kukuha amin ni Apo, amen? Sa Diyos lahat. O kaya pati plannings, everything sa Kanya pa rin yan. Tulad yung binanggit ko nung last Thursday sa mga Young People's Online Bible Study, ito yung iniisip ng Diyos, ito yung iniisip ng tao. Tapos may nag-question, may pagkakataon ba, Pastor, na yung iniisip ng tao sa kanang Diyos nagkakatugma? Very seldom yan kasi layo eh.
Kung magkatugma man ang isipan ng Diyos sa ng tao, very rare yun. Usually, malayo talaga. Kaya ang guidance natin para marating natin yung mind of God, we need the scripture. Pero kung sarili lang nating isip at talino, hindi mo maaabot yun eh. Ang taas nun. Di ba? Ito makakatulong para maabot natin yung mind of God. Sinasabi ni Paul na, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hayaan na mapapasa inyo ang kaisipan na to, na kung saan itong kaisipan na meron sa akin, ay yun ding na kay Kristo. So, ibig sabihin, yung kaisipan ni Pablo, una sa lahat, yun yung kaisipan ng Diyos. So, magtatagpo yan dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? That's why, we need to consider the gift of His performance. And then last, bago natin i-close ito, yung gift of His provision. Yan. So, regalo ng provision. Tingnan natin sa Matthew chapter 6, So, sinimulan natin sa verse 25 until 34 para makuha natin yung context niya. Sabi sa verse 25, therefore I say unto you. Sabi ni Kristo to, kasama po ito sa Beatitudes. Nagsimula yan sa Matthew chapter 5. Sabi, take no thought for your life. Parang hirap niyan. Huwag mag-isip kung anong buhay para sa iyo. Ano yung mga yon? What you shall eat. Parang hirap din yan. Ba? Na isipin kung ano yung kakainin. Yung mga pinag-iisip natin. Ibang uulamin mamaya. Diba? So, anong lulutuin? Anong bibilhin? Kaya ako, mamalengke misis ko, samahan ko lang siya. Taga-bit-bit, okay na ako doon. Pero kung ako yung mag-iisip, parang hirap pa yun. Kaya pag tinatanong niya ako, ano bang gusto nating ulamin? Sabi ko, ikaw na. Although minsan may mga request, pero mahirap kaya. What we shall eat. Kaya nga, yung ating food pantry every Sunday, mahirap mag-isip ng ulam. Yung variety. Kasi kung palaging gano'n, magsasawa kayo. Kaya dapat sana, ibahin naman natin, saluyot, kada huhol, niya pa eh. Walang gastos yun. Kuha ka lang doon sa healthy pa. What you shall eat, what you shall drink, anong iinumin, nor yet for your body what you shall put on. Ano yung susuotin nyo? Minsan sa dami-dami ng damit mo, di mo na alam kung ano susuotin mo. Yung aparador mo, di na kasya. Sa dami ng minain mo, di mo naman sinuot. Di na puno yung aparador mo ngayon, di na kasya. So ngayon, nagiging problema mo po to pag Sunday. Di mo alam kung ano yung susuotin mo ngayon. Ano bang sinuot ko nung Sunday? Hindi mo na naalala kung anong kulay. So ngayon, nahihirapan ka ngayon. Ilang minuto rin ang kinukonsume mo dyan sa pagpili lang ng susuotin mo. Sabi ni Kristo, mga bagay na ganyan, di na pinag-iisipan. Nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment. Hindi naman sinasabi na hindi bigyan ng panahon. Pero ang siguro tinatarget ng verse dito, wag ito yung masyadong bigyan ng maraming panahon ng pag-iisip. Hindi sinasabi na hindi na dapat isipin. Pero wag masyado na doon nakatuon ang pag-iisip. Verse 26, behold, meron pang ginamit na analogy dito ang Panginoon. Sabi niya, tingnan nyo nga yung mga ibon sa himpapawid. Behold the fowls of the air. Hindi naman sila nagtatanim. Hindi rin sila umaani. Hindi rin nila iniipon sa kamalig. Yet, sabi ng Bible, your heavenly Father feedeth them. Pero pinapakain sila ng Diyos. Itong sabi ng Panginoon, are ye not much better than they? Hindi baga higit pa kayo sa mga ibon? Now, try to think of this. Yung ibon, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, hindi nag-iimbak. Pero pinapakain ng Diyos. So, ano ibig sabihin, Pastor? Hindi na kami magtrabaho. Hindi yun yung point. Okay? Hindi yun yung point. Ang point dito, kung itong mga tao, kung itong mga hayop na to'y binubuhay ng Diyos, ikaw pa kaya? Di ba? Hindi sinabi na hindi ka magtrabaho. Magtrabaho ka, pero wag focus doon. Tama? Kaya alam mo, sobrang isip ko, abang may ginagawa, minsan di maiwasan din nag-iisip. Diba? Kanina, naglalakad-lakad ako, nagbabasa ako ng ilang mga scriptures. Ay, sinasabay ko na exercise sa pagbabasa multitasking. Lalakad ako 30 minutes every day sa taas. So, babasa ako ng scriptures. Di maiwasan, nag-iisip ka pa rin. Alam mo, minsan, ang isip natin parang computer, ang dami naka-open na windows. Diba, ganyan, multitasking. Ganun tayo minsan, di ba? Yung may ginagawa kang isa pero may iniisip ka pang isa.
So inisip ko minsan, sabi ko, ano kaya ang sense ng pagiging Kristiyano kung ikaw ay puro aral lang at puro trabaho? Nasa na yung spiritual sense nun? Kasi di ba sa Ecclesiastes kung titingnan nyo, lahat nilatag ni Solomon. Yung mga tinatawag na mga walang kwentang bagay. The vanity of the vanitist. Ibig sabihin, Pastor, vanities yung pag-aaral? Hindi. Vanities yung pagtatrabaho? Hindi. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Solomon. Nagiging vanities kasi yon kapag hindi kasama ang Diyos doon. Tama? Parang halimbawa, parang na-deal namin yata to nung Sunday. Narinig ko to nung nag-uusap-usap kami doon sa basketball court. May mga young people kasi na nawawala sa church kasi may gustong patunayan. Parang ganun. Parang ganun yung idea, no? Na meron silang gustong patunayan na pwede silang umunlad kahit wala sila sa church. That's pride. Yung bang, kahit wala ako sa church, kahit wala akong Bible, kahit wala akong simba-simba, patutunayan ko na naaangat ako sa buhay. Mga ganun. Now, sa isip ko naman, sabi ko sa kanila, actually, pwede kang yumaman kahit mag-backslide ka. Basta pag sumipagan mo lang. Oo, pwede kang yumaman, pwede kang umangat, pwede mo mabili lahat ng gusto mo, cellphone, sasakyan, bahay, lupa, lahat na bili mo. Pati asawa, bumili ka na. Parang ganun. Kasi, kumita ka, yumaman ka. Pero ang tanong ko, sabi ko, anong sense nun? Anong sense nun? Wala, di ba? Kasi, wala ka sa Panginoon. So, walang silbi yun. So, dapat maintindihan to ng lahat ng mga Kristiyano na minsan, nawawala yung sense ng pagiging Kristiyano mo dahil sa mundo. Nadudumihan ka eh. Nag-stain. Nagkakaroon ng, ano ba yung stain sa Tagalog? Nakakaroon ng mantsa. Nawawala ng silbi. Kumbaga, hindi na napapansin yung pagiging Kristiyano mo. Oo nga, ang talino mo. At taas nga, dami mga awards. Tanungin ko, kamusta naman yung relasyon mo sa Panginoon? Kamusta yung soul winning mo? Yung prayer life mo, Bible study mo, yung going to church? Yung prayer meeting mo, yung pagsaserve mo sa Panginoon, kamusta na yun? Of vanities. Correct. Okay, may mga young people, pag nagiging prayer partner, nagtatanong, ano bang kurso? Ang lagi ko sinasabi, dapat yung kurso, any course naman, ay okay. Ito lang ang sinasabi ko, dapat pag nakagraduate ka, magagamit ka ng Diyos. Abay, di pa nga nagagraduate, wala na sa school, ay wala na sa church. Di pa nga nagagraduate, wala na sa church. Paano na yun? Kung doon pa lang sa maliit na bagay, di ka na nga mapagkatiwalaan ng Panginoon. Paano ka na niya? Kaya nga parang ganito, wala ka tayo magmatigas sa Panginoon. Kaya ko patunayan, kahit wala ako sa church, kahit wala akong Bible study, kahit wala ako sa simbahan, kahit hindi ako nagko-choir, patutunayan ko na angat ako sa buhay. Kasi alam nyo, hindi lang naman ng Diyos ang nagbibigay. Ang diablo'y nagbibigay din ho. Pati nga ang Diyos, inalok niya eh. Di ba sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat to, basta yumuko ka lang at sambahin mo ako. He is the God of this world. Pati nga ang Diyos, inoperan eh, tayo pa kaya. Di ba? Kapag pansinin nyo to, mawawala ang sense ng pag-aaral mo kung wala ang Diyos. Mawawala ang sense ng hanap buhay mo pag wala ang Diyos. Kumikta ka nga ng malaki, wala namang bahagi ang Panginoon. O paano na yon? Anong sense nun? Wala. Para ka ding unbeliever. Sumahod sa'yo lahat. Walang sense. Nakukuha nyo na yung idea. Di ho ba? Kaya sinasabi ni Kristo, hindi ba kayo higit sa Kanya? Di ba higit pa kayo sa mga ibon na yan? Oo. Yan. Kaya magiging maingat kayo. Habang kayo nag-aaral, maging maingat na kayo. Dapat meron na kayong conviction. Mag-aaral ako, pero dapat hindi ako mawawala sa gawain ng Diyos. Dapat may ganun na kayong conviction. Buuin niyo yung conviction na yan.
Para pag kayo ay dumating sa karir at nagtrabaho na kayo, hanggang magtrabaho kayo, hindi kayo mawawala sa Panginoon. Isipin mo, nag-aaral ka pa lang, wala ka na sa Panginoon. Isipin mo yan, magre-review ka, wala ka sa Panginoon. So sabi ng Diyos, paano kita tutulungan? Iniiwanan mo ako sa ere. Diba? Pwede ka naman mag-review ng Lunes hanggang Friday para may ministry ka. Oh, basic lang po ito. Pero madalas dito nagpe-fail ang marami mga estudyante. Na kapag kayo ay may activity ng Sunday, huwag nyo ipagpalit ang simbahan para lang doon sa activity ng school. Pwede nyo i-turn down yun. At ito yung priority. Pastor, baka maapektuhan yung grade ko. Hindi! Maapektuhan yan. Hindi maapektuhan. Ikaw lang nagsasabi niyan. Tahimik na kayo ngayon tuloy. Pili ko tuloy, parang uuwi na naman kayo mabigat. Dapat sana magaang sa kalooban. Ito'y dapat matutunan ng mga Kristiyano kasi nawawalan ng sense sa mga ginagawa nyo. Diba isipin mo, buong linggo wala ka sa gawain. Nasa school ka, nasa work ka. So para ka ring unsaved. Diba ganun ka dati? Diba ganun ka dati nun? Ba't binalik mo yung sarili mo dun? So walang sense. So anong gagawin ko, Pastor? Kailangan ko iwanan to at pagkatiwalaan ko Diyos sa susunod na hakbang ng buhay ko. Correct. Di mo ba? Ito nga nag-resign nga yan si John Robert. Hanggang ngayon walang trabaho yan, pero kumikita naman yan. Baka malaki pang kita sa inyo. Hindi niya lang dinidisclose lahat. Tama. Oo. Yung marami mga estudyante dito, wala sa church. Mga tatay, nanay, wala sa church. Sige, sanayin nyo yung mga anak nyo ng ganyan. Paglaki niya, mahirapan talaga kayo. Ala, sige. So, paano yun? Wala kaming trabaho. Nabuhay ka nga dati, wala kang trabaho. Kilala ko kayo lahat dito, wala kayong trabaho dati. Nabuhay nga kayo eh. Tapos ngayon ka pa matatakot? My gosh. Sabi nga nila. My gosh. Buhay nga kayong lahat. Lahat kayong dinagdag ng Diyos dito, nasubaybayan ko lahat buhay nyo. Overseer tayo, kapatid. Nasubaybayan ko lahat buhay nyo. Walang trabaho marami sa inyo dati. Pero kumakain kayo. Nag-enjoy kayo sa church. Nag-enjoy kayo sa Bible study. Nung nagkatrabaho na, wala na. Ano na ngayon? Pastor, paano yan? Pag wala kaming trabaho, di na kami makommit sa church. Kahit naman may trabaho ka, di ka nagko-commit. Yung mga lulukoy na, I'm not born yesterday. Hindi po assurance na may trabaho ng Kristiyano na nagbibigay siya. Kung yan ay hindi mo nasanayang gawin nung wala ka pa, lalo mong hindi gagawin yan nung meron ka na. Hindi. Yung nga, hindi ka nga nasubukan nung wala ka. Wala ka talaga may ibigay. Hindi mo nga nagawa ng paraan eh. Lalo ngayon pag meron ka na. Nakukuha niyo po yung mawawalan ng sense yan. Lahat ng mga bagay na yan, mawawalan ng silbi yan. Pag wala ang Diyos dyan. Verse number na tayo. Verse 27. Which of you by taking thought, sobrang pag-iisip, sige isip, can add 1 cubit unto his stature. Yung tatangkad ka pag nag-isip ka. Wala. Wala yung nadagdagan yung height mo. Kahit pa uminom ka nga ng vitamins pampatangkad. Wala naman.
may tumangkad ba sa pag-inom ng vitamins? Scam kaya yan? Isipin mo, lilit ng mga magulang mo, lalaki ka? Simple. Simple yun. Simple yun. Pansinin niyo yung mga bata rito. Ba't ang liit mo? Di tingnan mo yung nanay o kaya yung tatay. Ba't ang laki mo? Ay tingnan mo rin yung nanay sa tatay. Ganun lang kasimple. Di ba? Kaya wag na kayo magtiki-tiki sa mga lalabas na baby. Di ba? Kiti-kiti, kiti-kiti. Tiki-tiki for baby. Scam yan. May mga jeans po tayo, may mga jeans. Diyan kinukuha yan. Diyan. Nanggagaling yan sa jeans. Kaya kung meron kang tatay na 6-footer, most probably, magkakaanak kayo ng matangkad. Kaso, kung hindi sa'yo nakuha at yung asawa ay maliit, o, edi yung ka. Diba? So, may papamana talaga. Okay. Verse 28, and why take you thought for raiment? Bakit isipin niyo susuotin? Consider the lilies of the field. Tingnan niyo yung mga damo o kaya mga halaman. How they grow, how they toil not, neither do they spin. And yet, sabi sa verse 29, I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So verse 30, wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is tomorrow is cast into the oven, malalanta, masusunog sang araw, shall He not much more clothe you? Hindi kaya mas damitan ka ng Panginoon? Sabay sinabihan na, O ye of what? Little faith. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? O, huwag mo nang isipin, anong kakainin, anong iinumin, wherewithal shall we be clothed? Ibig sabihin, huwag dun yung maraming attention mo. Okay? Verse 32, sapagkat, open and close sapagkat yang mga yan, ang mga bagay na hinahanap ng mga walang Diyos. Open and close. For after these things, do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam ng iyong Ama sa langit na alam mo o kailangan niya o kailangan mo ang mga bagay na ito. Kaya ano sabi ng verse 33? And this is the secret, but seek ye first the kingdom of God. That's the secret there. Ang context po niyan, para mas maganda, yung po mga basic na pangangailangan mo na pinag-aalalahanan mo sa araw-araw. Hayaan mo na ang Diyos dyan. Mag-focus ka sa Kanya. Huwag ka masyado mag-focus dyan. But rather, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Hindi po lahat. Hindi kasama cellphone dyan. Hindi kasama sasakyan dyan. Yun po yung sinabi sa taas ng mga pinag-aalalahanan ng mga walang Diyos. Pagkain, damit, susuotin. Diyan tayo madalas nagko-consume ng maraming oras. So, verse 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amen ba? Ito, estudyante, makinig kayo sa akin. Maglakbay tayo sa buhay nyo. Ano pa naman ngayon? July pa rin naman, di ba? Araw pa rin ng mga kabataan ngayon. Kung makinig kayo, makinig kayo sa akin. Di ba nag-aaral kayo? Lahat ginawa nyo. Kuhain nyo lang yung wisdom. First year, college ka na, lahat ginawa mo. Sipag mo, di ba? Everything ginawa mo. Di ba? So, to the point na minsan, sinasakripisyo mo pa yun sa Panginoon para lang magawa mo yung pag-aaral mo, para the best, makuha mo lahat. Lahat-lahat na. Ginawa mo. Di ba? So, sinikap mo hanggang sa nag-exam ka, everything. Di ba? Talagang pinag-pray mo yan sa Panginoon. Sabi mo, niluhod mo yan sa Panginoon Diyos. No? Hanggang sa nakapasa ka, nag-exam ka. Then, after a while, yung pinaghirapan mo, di mo rin ginamit. Diba? Wisdom lang po ito sa mga ibang mga, alam ko hindi lahat ng area na iba-iba ang pinagdadalhan ng Diyos sa atin. Pero this is just the wisdom. Isipin mo yung pinaghirapan mo na yan. Tapos isang araw, di mo rin siya gagamitin kung saan ka lang di mapupunta. Tapos, ito pa yung worst case mawawala ka pa sa church.
Ilang taon yung sinayang mo na yon. Kaya mag-isip kayo. Kung sasayangin nyo lang yung 4 na taon nyo, ngayon pa lang tumigil na kayo. Para walang gastos. Di ba? Para walang gastos. Ang hirap magpaaral ngayon. Tapos pagkatapos mo mag-graduate, aalis ka lang din sa Panginoon, napakahirap mag-aral. Nakukuha nyo po yung ibig ko sabihin? Tama? Kaya kayong mga magkukolehiyo, bago kayo magkolehiyo, mag-isipan nyo muna. Para hindi kayo palipat-lipat. Ship na naman ang course. Ship na naman ang course. Para kang parcel na lagi kang siniship. Ship na naman yung course. Nakakasunod ba kayo? O kayo mga kolehiyo dito? Huwag nyo sasayangin. Di ba? O kayo mga young people na babae na kolehiyo. Kung magpapabuntis lang din kayo, huwag na kayo mag-aral ngayon. Sayang pag-aralan nyo. Kaya kailangan dapat, determinado kayo. Nakasunod po ba kayo? O sayangin. Ang hirap ng buhay ngayon. Yung ikli nung panahon, makikita nyo lang yung panahon, maikli. Nakuha nyo po. Kaya kanina, sinend sa akin ni Pastor Egypt yung mga lesson niya. Sabi ko, ganda. Praying for you, ha? Sana matouch mo, masundot mo yung pangangailangan ng mga young people namin sa church. Kasi nagiging ganun yung eksena ng mga kabataan sa simbahan na ito. Paulit-ulit. Diba? So sana hindi na ganun yung mga susunod na mangyayari. Kaya kayo nag-aaral, aral mabuti. Huwag sayangin yan. Hanggang sa malaman nyo saan kayo ilalagay ng Panginoon. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Kasi pag lumayo kayo, hindi nyo malalaman kung saan kayo dadalhin ng Diyos. Magiging magulo kayo. Nakakapagod. I tell you. Pagod yan. Sa taas pa naman ng bilihin ngayon. Lahat nagmamahalan. Pagod. Parang, kung may sasayangin mo lang, parang, naku, sayang. Sakit sa kalooban. Kumbaga. So, yung mga narito, yung people, sana'y maintindihan nyo itong mensahe na ito. Amen? Okay, sige, tumayo tayo lahat. Shall we all stand? While the organ is playing softly, God is faithful. Diyos ay tapat. Now, hindi ko alam sa atin, saang area ba nagkulang ang Panginoon at hindi kanya nakumbinse na kaya kanyang hawakan, kaya kanyang alagaan, at kaya niyang i-provide yung pangangailangan. So, saang area ba nagkulang si Lord sa'yo? Na kung tatanungin niyo po ako, walang area na nagkulang si Lord. Tayo po ang nagkulang sa Kanya. Aminin na ho natin yan. Yan po talaga yan. So sa gabing ito sana, hindi mawalang ng sense yung buhay natin. Dahil sa paghahabol natin sa mga bagay na gusto natin, baka mawalan ng sense. Hindi po sinasabi ng simbahan na to na hindi po kayo umangat. Yun po ang prayer ng church na ito. Aangat kayo pero hindi kayo mawawala sa Diyos. Lalo na sa Kanyang gawain. Yun po yung ating desire. So kaya sa gabing ito, sana po kasama ng panalangin, lalo na sa ating mga kabataan, as you prepare for your youth rally this coming Sunday. This is not just an ordinary youth rally para maging masaya kayo, lalabas tayo, magdi-dinner tayo, may fellowship, another set of memories. Iba po yung nasa isipan ko sa youth rally na to. Ang heart ko sa youth rally na to,
ay abutin ang mga kabataan sa panahon ngayon. Pwede kang umangat nang hindi mo sinasakripisyo ang paglilingkod sa Diyos. Pwede kang umangat na narito ka pag Wednesday. Pwede kang umangat, pwede narito ka rin sa Sunday. Pwede mangyari yan. Hindi mo kailangan kuwain yung Sunday para umangat ka. Hindi mo kailangan kuwain yung Wednesday ng gabi para umangat ka bilang estudyante at bilang nagtatrabaho. Ang kailangan mo lang ang Diyos. Paangatin ka niya nang hindi mo nasasakripisyo ang mga bagay na katulad nito. Subukan mo lang siya. So kung nais mo yan, you can come right now. Young people ka man, adults ka man. I don't know kung ano yung concern mo sa Panginoon sa gabing ito. Pwede nating ilapit yan sa Kanya. Would you like to do that? Let's go. Tara. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Tinawid ko lang po yung mensahe papunta po sa aming nalalapit na gawain intended po para hamunin ang mga kabataan, maging kasama na rin po ang mga magulang sa aming nalalapit na youth rally. The topics already been sent and we are praying for that topics, Lord. Pagpalain niyo po maging ang mensaherong gagamitin niyo. Alam ko po yung capability niya, how good he is when it comes to preaching. But we ask for the power of the Holy Spirit to be the one to speak in behalf of all the young people and even the adults of this church. Sana'y maabot, hindi lang yung emosyon, kung hindi maabot yung spiritual being ng mga kabataan. Ma-realize po namin na mula sa topic na ito, kung gaano kayo katapat when it comes to your grace and when it comes to your gifts. Salamat sa presence mo, Apo. That is a gift. Salamat, Lord, sa performance mo. You are more than able. Above that we ask or think. Agyaman kami iti provision mo, Apo. Beyond our doubts and worries. Adakalata, Apo, ngamang provide. How much more, Apo, nohang kaming agdwa-dwa. Sigurado, Apo, talagang nawadwad, Apo, iti provisions mo. Panginoon, abutin mo ang mga Kristiyano nag-i-struggle sa pag-aaral, nawawala sa church, nawawala sa prayer meeting because of school. Abutin niyo po ang mga nagtatrabaho na nawawala sa gawain dahil lamang po sa trabaho. Lord, marami kayong paraan. Ibibigay niyo tong paraan na to kung hahakbang lang po sila at magtitiwala sa inyo na baka mas doble pa at higit pa sa kinikita nila sa oras na ito. Hindi ka dapat pagdudahan, dapat kang pagtiwalaan, Panginoon. Marami na po ang mga sumubok, marami nang nagtagumpay, marami nang nagpapatotoo, and yet marami pa rin ang nagdududa. Marami pa rin ang nag-aalanganin. Mas marami pa rin ang pumipili na sundin ang sariling laman, sariling gusto, para maabot ang gusto. To the point, Lord, na nawawala sila sa circle of ministry. Lord, reach them out. Hindi sila magtatagumpay sa ganyang area. Yumaman man sila, Lord, pero walang sense. Makuha man nila yung gusto nila, Lord, pero wala pa rin pong sense. It's still vanity of vanities. Lord, you teach us contentment. You said in the scripture. You said, Lord, labor not to be rich. Pero kung kami magtatapat, mananatili sa gawain, hindi mamamalaya ng bawat isa, pinapayaman nyo na po ang mga Kristiyano nang di nila nalalaman.
dahil sa pagsunod sa inyo. Kaya Panginoon, baguhin niyo po ang landscape ng mentality ng mga members po ng church. That old mentality is not effective since then. And it will not be effective until today. Apo masapol mapalitan iti mentality ti bawat Kristiyano. Learn to trust your grace and your grapes. Lord, sana po gumawa kayo ng milagro sa darating na linggo. Magligtas kayo ng maraming kaluluwa, especially mga kabataan. Maghamon kayo. I-challenge nyo po yung mga kabataan na katulad sa panahon ni Jeremiah ay walang kaseryosohan. Naway mailagay sa puso nila kung gaano kaseryoso ang panawagan mo at ang Biblia mo. Naway ganun din po kami in return to be serious on that. Salamat po sa mga kapatiran na uuwi. Ibigay niyo, Panginoon, ng pag-iingat, proteksyon. Kaya kami aputin na pintas ngayon na. And then by tomorrow, sa pagpasok uli ng mga estudyante at sa mga magtatrabahong muli, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-shower ng grace mo sa bawat isa sa kanila. Again, Lord, patawad. Kinukomit namin sa iyo ang lahat ng ito sapagkat ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Shall we all stand, mga kapatid? We'll sing the song, May the Lord Find Us Faithful, before we give and we close. Amen. Let's sing May the Lord Find Us Faithful. After the first verse and chorus, bak ni Papang tap na mangi pray offeratory. May the Lord find us faithful on the first stanza already. Sing now. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Sige, kumararag tayo. Amami nga na ilagitan, managparabor kay managayat unay, Apo Diyos, pagyamanan mo men, Apo Diyos, ti nalpas nga preaching pure word. Thank you, Apo Diyos, ti pinangasar mo manin, Apo Diyos, ti pastor mi, nga mang-remind ti tunggal may sa kanyami, iti grasyam, gen giti jay regregamlom, Apo Diyos, ti bibiyag mi. Apo Diyos, i-bless mo gito'y tithes and offerings mi, Apo Diyos, dalsam gito'y nga mausar manin, Apo Diyos, para jay ministries mi, Apo Diyos. Stamit, Apo Diyos, i-bless mo, Apo Diyos, giti jay pagsapulan mi, ken trabaho mi, Apo Diyos. Ken, Apo Diyos, always remind us, Apo Diyos, to be faithful. Giti jay pinangisubli mi, Apo Diyos, giti rebengin mi. Maminsan pa, Apo Diyos, dumadawat kami ti pamakawan, ginagbasulan, ken nagkurkurangan mi. Dito itidawaten mi, tinagan ni Apo mi, Jesus. Amen. God bless you as you give. As we sing the second verse. Second verse now ready. Sing now. No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes not test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find
tayo saglit for some short announcement. This coming Sunday na po yung ating annual youth rally. So our service will start at 9 in the morning. Sharp po ito. Kaya sa mga magsusundo po ng bisita, be sure na remind your visitors na mas maganda 30 minutes before na service, datay dito yun kakabsat. 8:30, 8:45, tapno no agrogi tayo, may mayat nga DJ majority kakabsat, iti bilang tayo kat ada tayo amin. Hantay nga kikinamat. Amen? So nga this coming Saturday, ket maturog kayo nga nasapa, tapno nasapa kayo mo lang makariing. Diyan mo lang dito duma na nasapa mo nga maturog, naladaw nga agreeing, na duma. Diyan mo apa. Basta be sure na 8:30 sa mga magsusundo, sabihan niyo susunduin niyo na hindi 9 susunduin. Dapat mga 8 o kaya 8:30, lalo kung medyo malayo, alas 8, dapat sinusundo na po yan. So tayo namang mga members, bago mag-9, dapat narito na po tayong lahat. Okay po ba yun? Para sa ating nalalapit po na annual youth rally. Sa mga blooming ladies, saka sa mga Ironman, wala na tayong meeting ngayon kasi nakasado naman na yung natin. Ang kulang na lang yung mga commitments po. No? Ipasok po natin yung ating mga commitments doon sa mga blooming ladies, pati sa mga Ironman. So sa mga hindi pa nagko-commit, pwede pong ihabol po natin yan. Actually, ngayon po yung deadline ng ating commitments. So pwede pa naman po hanggang Friday. Pwede pa naman until last Friday. Wag na lang sana sa Sunday nyo iaabot. So worst case talaga kung hanggang Sunday kaya, mas maganda ipasok pa rin natin. Mas maganda. Pero mas maganda mas maaga. Para at least ay mas maganda yung ating preparation na gagawin sa ating youth rally. Okay? So, yan po ang ilan sa mga consideration sa mga may bisita po. Yung pinag-usapan natin no Sunday, yung unang 4 na may pinakamaraming bisita na young people ang makakatanggap ng 4 na gift voucher amounting to 500 pesos. Pero yung mga nanay, kung meron kayong bisita, yung bisita nyo, mapupunta sa mga anak nyo yan. Kung mag-invite pa rin po kayo. Okay? So, yung paramihan na lang po, paramihan na lang siya this coming Sunday ng umaga. Okay, so please do pray for that. And then sa hapon, after ng lunch, 1:30, ay start na po tayo sa ating service. And then after po na service 1:30, siguro mga alas 5, ay biyahe na po tayo papunta doon ng Narbacan Park. Yan, dyan, sa may, sa may tapat. Okay, so doon po tayo sa Santiago, sa Tiny Wave. Ayan. Sino nakarating na sa inyo doon? Sa Tiny Wave. Let me see your hands. Mga young people, Young people. Wala pa. Wilbert, nakarating ka na doon. Wow, social, So, wag ka na sasama, nakarating ka na. Ayan. Sumama ka na? Nakarating ka na doon? Wag ka na sasama, biro lang. Okay, so sa Tiny Wave po, pwede mag-swimming. Madala kayo na pang swimming, Madala kayo pang swimming. So, 4 na oras tayo doon. Yung 1 oras lang para sa kain, saka service, or 1.5, sabihin na natin 2 hours. So may 2 hours pa kayo maglublob. Kung gusto nyo lang naman mag-swimming. Pero kung hindi, okay lang din naman. Kung ayaw ninyo. Okay mo ba yan? Okay? So, huwag kayo mag-invite ng mga bisita sa umaga. Dadalhin nyo dun sa gabi, So, para yun sa inyo to. Kayo mga young people na narito ngayon, para sa inyo to, Para sa inyo to. So, hindi to para sa mga classmate nyo. Sa kanila, yung umaga lang. Okay, so ito, ngayon, kayong mga young people na narito, para sa inyo yun. Yung sa, treat po namin yun para sa inyo. Hindi namin to treat para sa mga classmate nyo. Treat namin to para sa inyo. Yung sa mga classmate nyo, sa umaga yun sa kanila. Okay, sa umaga yan. So sa inyo, umaga hanggang hapon. So nakita nyo na ba yung mga sets of topics na sineni pa sa Egypt? Gaganda, no? Lalo yung hapon, talaga specific for Philemon, yung sa hapon. Grabe. So, wag niyong i-miss yung mga preaching na yan. Talagang sigurado, iinit na naman tayo dito sa Sunday sa pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? So, pag-pray po natin, safe travel po ng family ni Pastor Egypt ng Friday morning. Siguro by afternoon ng Friday, ay narito na po yan sila. Okay? So, yan po isama sa mga panalangin po natin. Okay? Sige po, tayo lahat tumayo. Is there any more announcement that I missed before we sing this song? Before tayo gitad ti Barrio Operation, Pastor, kita kantahan tayo ti birthday. Ay, okay. Sige, Dagi bago daw birthday natin di Kalman. kantahin ito, ay awit tayo ng happy birthday. Ni Brother Kian, ni Kahapon, birthday ni Brother Kian. Brother Kian. Ken Ngayon, birthday ni Kuya Mark. ayan, si alias Pogi.
alias ganda. Ayan. Narito si Macy's mo, amen? Okay, sige. Awit muna daw tayo ng happy birthday bago yung team song natin. Ayon sa ating song leader. Meron tayo aming kakabsat. Let us sing a happy birthday song. Lorenzo, let's go. Happy birthday, ready, sing now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa mga nag-birthday. Sana may libre. Yeah. Sana raw yung libre. So let's sing our theme song as we give our operation, faithful and fruitful. On the first stanza already, sing now. You led us through these passing years, through trials, doubts, and through our tears. Your faithful hand has led us through. Our hearts belong, so Lord, to you. Your truth we hold, your love we share. Your grace has met us everywhere. We'll teach your word, we'll stand obey, to pass the faith alone each day. Faithful in following, fruitful in love, strong in your calling from heaven above. 19 years growing, still we proclaim, all for the glory of Jesus' name. You raise up hearts to serve and care, to shine your light and spread it there. Your word remains our guiding flame, forever lifting up your name. Your truth we hold, your love we share. Your grace has met us everywhere. We'll teach your word, we'll stand obey, to pass the faith along each day. Faithful in following, fruitful in love, strong in your calling from heaven above. 19 years growing, still we proclaim, all for the glory of Jesus' name. Send us, O Lord, to make you known, to plant the seeds that you have sown, until the world has heard your call. We'll serve you, Jesus, Lord of all. Faithful in following, fruitful in love, strong in your calling from heaven above. Now and forever, still we proclaim, all for the glory of Jesus' name. Amen. Salamat. You can go now with your respective tribes. Be sure na makipag-meeting po, ha? Ayan. So, wag niyo muna kuhain yung mga cellphone niyo. Mag-meeting muna kayo siguro para mas maganda. Oh. You go with your respective tribes. Ha? God bless you. Sa mga nasa live streaming, see you this coming Sunday.